الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating lahat na nandito. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang ating sinasamba, siya ang ating hinihingan ng tulong at kapatawaran. Nagpapakup-kup tayo kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at sa mga masasamang bunga ng ating mga gawa. Ang sinumang patnubayan ng Allah Jalla wa'ala ay walang sinuman ang makakapagligaw sa kanya at ang sinumang iligaw niya ay walang sinuman ang makakapagtuwid sa kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at ako ay sumasaksi na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga minamahal kong kapatid sa Islam, nagpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong muli tayong nagkakatipon-tipon sa pamamagitan ng online muhadara na ito upang magpapaalala at pagpapaalalahanan sa isa't isa sapagkat ang pagpapaalala ay kapaki-pakinabang sa mga mananampalataya. Naway gawing dilisay ng Allah at Jalla wa'ala ang ating layunin, tanggapin ang ating mga gawain at ipagkaloob tayo, pagkalooban tayo ng kaalamang kapaki-pakinabang at gawaing kanyang ikakalugod. So alhamdulillah, ahlan wa sahlan sa atin lahat. Welcome po Sheikh, ahlan wa sahlan Sheikh Abdurrahman Kadiraw, ang ating butihing masyayikh, alhamdulillah. Si Sheikh Abdurrahman Kadiraw, muhadir natin ngayon. At ang kanyang topic ay ang kahalagahan ng pag-aaral ng sunnah at pagsabuhay nito. So, ya Sheikhana, inshallah, biiznillah, kung ikaw po ay ready na po, falyatafaddal wa ziyadatu ma'jura wa mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa gabing ito ay pinasasalamatan natin si Allah Ta'ala at pinupuri sa pagkakataong ito na tayo ay naimbitahan dito sa inyong bulwagan sa pamamagitan ng online class ninyo sa Google Meet. Hindi ko alam kung naka-live din ba ito sa inyong FB page. After kay Allah Ta'ala, pagkatapos kay Allah ay pinasasalamatan natin ang Darus Salafiyya Learning Institute Ma'hadu Daris Salafiyya Lit-Ta'allum sa pangunguna ng ating kapatid si Yang Francisco kasama ang kanyang asawa at ang mga kapatiran pa nating bumubuo nito. Gaya ng nai-anunsyo sa inyo, ang paksa sa gabing ito ay tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng sunnah at pagsasabuhay nito. Bakit nga ba tinawag itong sunnah? Ano bang ibig sabihin ng sunnah ayon sa pakahulugan ng wikang Arabe ng mga pantas at marurulit sa salitang Arabe at pagkatapos ay sa terminolohiya ng mga syar'iyun o ng mga pantas pagdating sa batas Islamiko. Una,
Ang pakahulugan nito ayon sa wikang Arabe o lexicorical definition, ang ibig sabihin nito ay tariqah. As-sunnah hiya tariqah. Ito yung tinatawag na paraan o ito yung tinatawag na daan. Halos magkatulad siya sa manhaj ng ibig sabihin na tariqul wadih. Tariq al-wadih. Malinaw na daanan. Tinanglawan na klase ng daan. Ang technical definition naman ng sunnah, ang ibig sabihin ay walang iba kundi ang pinagkaiba-ibahan ito ng mga ulama. Iba-iba ang kanilang pakahulugan rito. Unang nagbigay dito ng definition o ng pakahulugan ay ang mga ulama ng hadith. Ang sabi ng mga ulama ng hadith, sabi nila, kullu qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sakanatin aw khuluqin aw sifatin khuluqin aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah udhifat ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa athabatat anhu fahiya as-sunnah. Fahiya as-sunnah. Lahat daw ng mga salita, gawa, pananahimik, pagpapahintulot, at lahat ng mga napagtibay na mga katangian, maging ito man ay sa itsura, panlabas, o maging ito man ay sa ugali o asal ng sugo na iniugnay sa kanya at napagtibay na ito nga ay kaugnay sa kanya o mula sa kanya ay tinatawag na sunnah at magkahalintulad lang o magkatulad lang ito ng kahulugan ng hadith na tinatawag. Ayon naman sa mga ulama ng fiqh, ng jurisprudensya, ang sabi nila, kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqriratin aw sakanatin wa i'tabarahu الشارع ibadatan. Naam. اعتبره عبادة فهي السنة. Ayon naman sa mga fuqaha, ang sunnah ay lahat ng salita at gawa o hindi kay pagpapahintulot na napagtibay na kinonsidera ng propeta sallallahu alaihi wa sallam na parte ng ibada o pagsamba. Yun ay tinatawag na sunnah ayon sa pakahulugan ng mga ulama ng fiqh. Ayon naman sa mga ulama ng usul o ang mga fundamentalista, pag sinabing fundamentalista, sa time na ito parang ang sama pakinggan ayon sa definition ng West. Pero ang totoo sa Islam, pag sinabing fundamentalista ka, ibig sabihin ikaw ay naniniguro sa dalil, ikaw ay masinop at mapagmatiyag, metikuloso pagdating sa dalil. Kaya katatawaging usuli na fundamentalist ayon sa pakahulugan ng o pag-label ng West. Ibig sabihin ng sunnah ayon sa kanila ay ganoon din sa sinabi ng mga fuqaha na lahat ng kullu ma udhifa ila nabi, lahat ng naiugnay sa propeta sallallahu alaihi wasallam na tinuturo ng dalil na ito ay ibada, fahiya minas sunnah. Ito ay sunnah. Dahil tinafrik o pinag-iba ng mga usuliyun na ang gawain ng propeta sallallahu alaihi wasallam minha al-ibada wa minha al-ada. Sa gawain ng propeta merong ibada, pagsamba, at meron ding mga kasanayan na
ginawa niya na lang, ginawa niya at nakagisnan na dahil sa kanyang kultura at sa kanyang tribo bilang Arabo. Na hindi naman bumabangga sa Sharia. Ala kulli hal, ang kabuuan na ibig sabihin dito ng sunnah, kung susumahin natin lahat, ay yung pamamaraan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ikakapagpalapit ng alipin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim sa surah Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Ana wa man ittaba'ani." Sinabi ni Allah ta'ala, sabihin mo ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na ito ang aking daan. Ako ay nag-aanyaya tungo kay Allah. Ako at ala basira, sa malinaw na kaalaman o malinaw na knowledge. Ako at ang mga sumusunod sa akin ng mga mananampalataya. So, ang sunnah, siya ang tinatawag na safinatun najah. Ang sunnah, ito ang tinatawag na arko ni Noe. Kumbaga, sa time na ito, parang arko ni Noe na siyang sasakyan ng mga nais maligtas. Hindi ka magiging ligtas sa fitan ng mga pagsubok o dilubyo ng mundong ito pagdating sa pananampalataya kung hindi ka susunod sa sunna ng Propeta sallallahu alaihi wa sallam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang aya sa Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dhalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sinabi niya doon, sabi niya, wa anna hadha sirati mustaqima. At tunay na ito ang aking tuwid na landas. Fattabi'uhu, sundin ninyo ito. Wala tattabi'us subul, at huwag ninyong sundin ang ibang pamamaraan o ang iba pang mga daan. Tafarraqa bikum an sabili. Sapagkat sa pamamagitan ng inyong ittiba o pagsunod ninyo sa iba pang mga pamamaraan, ay mawawalay kayo at magkakawatak-watak kayo mula sa landas ni Allah Ta'ala, sa tuwid na landas na yon. Dalikum wassakum bi. Yan ang habilin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kalasag. La'allakum tattaqun, magkaroon kayo ng kalasag na laban sa galit at sa parusa ni Allah. Yan ang ibig sabihin ng takwa. Naam. So ito ang ibig sabihin ng sunnah, mga kapatid, sa pananampalataya. So ano ang dapat nating gawin? Kinakailangan natin itong pag-aralan. At kapag napag-aralan natin ay sa buhay natin. Yun ang tinatawag sa maliit na babasahin na napaka-basic sa akida ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Al-Masailul Arba'. Al-Masail al-Arba', ang apat na mga usapin. Ang unang usapin, al-ilm. Kinakailangan natin muna ng kaalaman. Ano ba itong sunnah na tinatawag? Ito ba yung mandub? Ito ba yung diddal wajib? Kasi ito rin ay isang sa mga definition ng mga fuqaha. Pagdating sa sunnah, tinatawag siyang nafila o kasing kahulugan niya ang nafila o voluntary. Mababa kaysa wajib. Kapag ito ay iniwan mo, hindi ka magkakasala. Pag ginawa mo, meron kang gantimpala kay Allah. Mala yu'aqabu tarikuhu wa yuthabu fa'iluhu. Ito ang sunnah na tinatawag ayon sa iba sa mga fuqaha. Walakin ang tinutukoy dito na sunnah ay ang kabuang pamamaraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sharia, sa kanyang pag-agama o sa kanyang pangrelihiyon. Yan ang sunnah na tinatawag. Naam. Kaya tinawag kayo Darus Salafiyya, tinawag kayong Darus Salafiyya
tahanan ng Salafiyya, Learning Institute, mahirap tayong mag-claim tayo na Salafi tapos hindi natin alam ang Sunnah. Number one, al-ilm. Malaman natin dapat ito. Alala ating aralin ito. وقال الإمام البخاري رحمه الله العلم قبل القول والعمل. Kaalaman muna bago tayo magsalita at bago tayo gumawa. Sa time na ito, sa naalala ko, mostly sa mga muhadarat na ginagawa, wala masyadong patungkol sa akida. Puro pagpapatibay daw ng iman, pagpapaganda ng if the feeling is right and everybody is like singing, kulang na lang maghaliluya sila. Parang protestanteng Kristiyano. Hindi ganyan ang pag-aaral natin sa Islam. Hindi pang-motivate ng tawag dito ng feelings. Ang feelings hindi yan iman. Hindi dyan lang ang iman. Ang iman at tasdiqun bil qalb, wa nutqun bil lisan, o iqrar bil lisan, wal amalu bil jawarihi wal arkan. Pag-execute sa gawain, pinaniniwalaan ng puso, sinasampalatayanan ng puso ang katotohanan nitong tapat. Pagkatapos ay binibigkas ng dila at pagkatapos ay kinikilos ng pangangatawan. Hindi ang iman dito is feelings, nothing more than feelings, ayon sa kanta ng mga makalumang tao. Hindi yan ang iman. Hindi dyan, boosting your iman, ika. How do you boost your iman without ilm? Kef, hada. Paano ka magbuboost ng iman na walang kaalaman at hindi tamang kaalaman? Hada tarika Sufiya. Hadi tarikatu Sufiya. Yan ay pamamaraan ng mga Sufi. Pamamaraan ng mga Sufi, para silang mga charismatic, mga mystics, ano-ano sa atifa, sa feelings ng tao. Pero yung ilm, yung kaalaman, mafi. Wala. Zero balance. Hindi ka encouraged na mag-aral tayo sa ganito. Hindi. Ay tuturo sa'yo tarika tijaniya. Paano tarika ng maghidbang-hidbang yung mga mutasawwifa. Lahada ilm. Yan ba ay pamamaran ng ilm? Kaya sabi ni Imam al-Bukhari rahmatullah alayh, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Yan ang unang kabanata na nilagay niya sa kanyang kitab. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kaalaman muna bago ang magsalita at gumawa. Ang iba sa atin, natahmis ng konti, level 1 sa madrasa, wala. Hindi nga nag-attend ng madrasa kasi wala lang sa kanya. Well, he was motivated and he feels like talking, so he talked about the deen. Hindi pwede yun. This deen has its own prerequisites for you to talk about it. And this deen does not need you actually. Hindi ka kailangan ng deen na ito. Ikaw ang may kailangan sa deen na ito, kaya kailangan mag-aral ka muna bago ka magsalita. Na, wal ilmu bit ta'allum. Ang ilm, sabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ang ilm ay sa pamamagitan ng pag-aaral. Hindi mo makukuha ang kaalaman kung hindi ka mag-aaral. Ad-da'iya, al-sheikh, al-kida, al-allama, ustad. Pero, pag tinanong sa isang masala, hindi alam. O kung alam man, pinagkukuha sa mga sino-sinong mga individual. So, magkaiba ang ta'allum at ang ta'alum. Take note of it. There's a difference. I hope you have your notebooks with you. Andiyan ang mga kwaderno ninyo. May mga papel kayo at ballpen. Kasi al-ilmu sayd wal kitabatu qaydu. Sabi ng mga ulama. Al-ilmu sayd, ang ilm ay pamimingwit. Parang hunting, parang at ang kaid nito, ang pangtali nito ay ang pagsulat. So kung hindi ka magsusulat, hindi mo tali ang ilm. Now, so paano magsasalita ang
ang sino man kung siya ay hindi muta'allim. There's a difference between the two. At-ta'allum wa ta'alum. Si Sheikh Dr. Bakr Abu Zaid, rahimahullah ta'ala, kasabayan ito ni Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahmatullah alayhima, sa mga kibarul ulama ng Ahlus Sunnah wal Jama'a, ng mga Ahlul Hadith, ng mga Salafiyun. Si Sheikh Bakr Abu Zaid, meron siyang maliit na, pwede na yatang kunin sa PDF yan eh, maliit na sinulat na risala na ang pamagat nito, al-farqu bayna at-ta'allum wa at-ta'alum. Farq bainahuma. Ta'allum wa at-ta'alum. Alif lang ang pinagkaibahan ng dalawa. Mushaddad ang lam dito sa isa naman hindi, pero mayroong alif. Ta'alum at ta'allum. Anong pinagkaiba? Ang ta'allum, ito yung talagang pag-aaral. Ang ta'alum, ito yung kunwaring pag-aaral. Ngayong panahon na ito, marami ang nagtata'alum. Walala. Ano yun? They pretend to be heralds of the Sunnah, defenders of the Sunnah. Sa totoo lang. Pero ni isang level sa madrasa, mafish, wala. Zero, صفر. كيف تدافع عن شيء? Paano ka difa sa isang bagay, mag-defend sa isang bagay kung hindi ka nag-aral? Ayun, so Facebook ngayon, ang dami. Naka-abu, naka-chef, mahirap. Ngayong time na ito, ustad, mga names, iba't iba. Then, the sad thing is, hindi naman nakapag-aral. Dito lang sa FB, naging chef na. Naging si Abu ganito na. Ustad na ang tawag sa kanya. Wahwa yarda. At gusto niya yun, tawagin siyang ustad. Pero tanong mo, saan ba siya nagtatalmud? Saan ba siya nag-aral? Sino bang mga masyayikh niya? Hindi masabi. But they hide sa likod ng mga simag ng mga tunay na mga nag-aral. And yung mga tunay naman na mga nag-aral, akala nila ang mga taong ito ay mayroon ngang kalaman kaya sila umuokay. Kasi parang okay, defender din ang akida natin ito. But the problem is, ginagamit lang sila ng hindi nila alam. Ito ang mga pinangalanan ni Imamun Nawawi at iba pa sa kanila noon na pinangalanan nilang as-sa'afiqah. As-sa'afiqah. Or sa term na ginamit ni Sheikh Bakr Abu Zaid, rahimahullah, al-muta'alimun. Al-muta'alimun. Ibig sabihin sila yung mga walang, kumbaga pa, sa tijara, sa business, wala silang kapital papunta sa palengke, pero makikipag-osyoso sila doon, makadikit sa mga kapitalista at sa mga businessmen. Sabi ni Imam Ad-Dahabi at Imam An-Nawawi, rahimahumallah, kadhalika as-sa'afiqa fil ilm. Ganon din ang mga sa'afiqa sa ilm. Wala naman talaga silang kaalaman, magtatago sila sa palda o sa simag o sa mislah o bist taub ng mga nag-aral at ng mga ulama para makonsidera din yung kanilang pag-lalapastangan sa ilm. So, yan ang nakakalungkot. Kapag gagamitin natin itong ta'alum na tinatawag, they feel entitled to themselves, no? Titulado sila entitled sila sa kanilang mga sarili, kala nila yung titulo nila yung sumasapat o maayon sa kanila. So, alin, kinakailangan ng pag-aralan ang sunnah. Pag sinasabi nating salafi tayo, hindi ito sa claim lang salafi ka. Hindi ito sa claim lang salafi. Kinakailangan salafi ka rin sa paham, sa pag-intindi, hindi lang sa claim. Salafi ka ba? Oo, salafi ako. Ahlus Sunnah ka? Oo, Ahlus Sunnah ako. Bakit pagdating sa kasal,
magkatabi kayo nung nakikita yung babae sa stage? Bakit pagdating sa kasal mayroong mga balloons at mga ano-ano pa dyan? Salafi. Hal anta mutaakid annak salafi? Salafi nisf, wala salafi miyamiya, wala salafi XYZ. Ganun ba? So ang salafiya, salafiya. Walang ibang salafiya, yun lang. At-tamassuk bil kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Yan ang salafiya. Simple. Now, so hindi siya, it does not follow. Salafiya, tapos salangguni, lalaki, babae. Salangguni means pamamanikan sa Maguindanao, hindi ba? Ano sa Marano? Diragan. Diragan? Ano? Dialagan. Tatausog pagpangasawa. Namanhikan pa lang sa kagan, kakap o bungad. Natapos ng usapan, tapos bakit pinagtabi? Pinicturan. Wife to be, husband to be. Saan tayo nakabasa ng ganun? Ina-announce ba yan ng mga, may wife to be, husband to be? Ang mga sahaba may ganun ba sa'yo? Walang technology noon, pero at least i-announce ba nila, ang anak ko ay pakakasalan ni ganito. Meron bang ganun? Hindi nila binubunyag yun hanggat hindi muna makasal. Sa kasal sila nag-iilan. Bakit ngayon pati ang khitba iniilan pa sa mga tao? Not necessarily na ganun na. Ang problema pa ngayong panahon na ito, si babae at tapos trahe de boda. Saan ang salafiya dyan? Naka-wedding gown. Tapos mamaya, sa kasal pa, nagmarcha pa. Saan ang salafiya? Tapos ang nagkasal, graduate daw ng Madina. Nali-ali-ay kinapangaginin sa Madinatul Munawwara. Kumbaga, kawawa yung kanyang pag-aaral sa Jamiatul Islamiyah kung ganon. Kinasal niya, o siya mismo ang kinasal sa ganong paraan. Tapos sa stage sila, habang nakikinig dun sa mga nagsasalita, Aina hadihi? Aina salafiyya fi hadihi al-asya? Aina sunnah? أليست السنة تطبق فعلا واقعا واقعيا تطبق السنة ليش ما تطبق في مثل هذه الأمور سنة babae yun, asawa mo na yun, kinasal na kayo, maghalo kayo sa mga lalaking hindi niya mahari mo, nakikita yung ganda niya nasa stage center of attraction. Less! And less of a shadid, may mga ustad na kasama natin kumakasal. Les, ya Maulana Leba. Ito sinasabi natin, ang awal na tatamaan dito, number one, sa aking sarili at lahat na naririto. Kayong mga kababaihan, nandito ngayon sa Google chat na Google Meet na ito, huwag kayong papayag na ang wali pa ninyo magdidemand sa lalaki o hindi kayo lalaki magdidemand sila ng kailangan, bungga, kailangan try de boda, kulang na lang krus. Astaghfirullah. Saan ang sunnah? Krus na lang kulang. Kung sinabi nyo pa, doon na lang sa Baklaran kinasal. O hindi kayo sa Quiapo, magkalapit lang yun, o Golden Mosque, doon na lang sa Kuan. Hindi ba? Ang problema sa atin, gusto natin yung may pagmamayabang natin. Yan ang muskila. Yung sinabi doon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, a'linun nikah, i-announce yung nikah, wadrub alaiha ad-dufuf, at magano kayo ng duf na tinatawag, yung tambol. Hindi ang ibig sabihin noon, gagawin na nating wedding of the year. May ninong-ninong pa, ninong-ninang. Anong sunna dyan? Hindi na sana magiging masyadong problema kung
Alam naman natin na mga awam, amatun nas, sila ay mga walang alam, mangmang sa kaalaman, musmus sa kaalaman. Yan ang problema. Sheikh, samahatu Sheikh, fadilatul Ustad. fadilatul Ustad. لماذا تقر بهذا؟ هذا إقرار بالباطل يا أخي. ليش؟ Bakit mo pinayagan yun? Batil yun. Na. Marcha ng parang, anong tawag doon? Tashabbuh sa kufar kasi ang tawag dyan is marching down the aisle. Yung kanilang pagmamarcha sa, kailan mo yan? هذا تشبه بالكفار. تشبه بغير المسلمين. Panggagaya sa mga hindi Muslim. Di ba? Saan doon ang sunnah? Nalaman mo ang sunnah, natutunan mo ang sunnah. Subhanallah. Then, al-amalu bih. Al-amalu biha. Natutunan mo, al-amalu biha. Tinatbik mo. Most especially sa hayag, sa publiko, dapat ginagawa mo, nakikita sa iyo, ang sunnah na tinatawag. Nakikita sa iyo ang sunnah. Ang balbas mo, hindi mo pinapahaba. Natutunan mo, alam mo, wajib sa lalaki ang balbas. Magpahaba, pahaban. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa hadith na muttafaqun alayh, u'ful liha wa juzzu syarib, khaliful musyrikin. Simple ang hadith. رغم أن هناك شروحات للعلماء لهذا الحديث إلا أن الحديث سهل ميسر للفهم جدا وللتطبيق جدا سهل ميسر. Ang balbas, pahabain. Paiksiin ang bigote sa lalaki. Although merong iba't ibang, despite the fact na napakaraming explanation ng mga scholars dito, pero ito ay daling maintindihan. Sa isang pangkaraniwang Muslim, okay, pabayin ang balbas, iksihan ang bigote. Tapos, bakit ikaw na lalaking Muslim, talo mo pa ang sumasali sa pageant ng mga kalalakihang kufar na maka-shave ka o hindi kaya hindi pa naman umabot sa isang kabdat, tinitrimingan mo na ng, ano yun? Saan doon? Khaliful musyrikin. Salong natin ang mga musyrikon. May mga musyrik, ginagawa nilang nagbabalbas sila, pero gaya ba ng intensyon ng sa atin? Diyanatan, sunnah, tatbikan li sunnatin nabi, iktidaan bi sunnatin nabi. Sinusunod natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya tayo nagbabalbas. Sila hindi. Sa kanila para rockstar. Ang Hudyo, ganun din. Para rockstar. Sa atin, nagbabalbas tayo because the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us to do so. And as obliged us to do so. So anong muskila? See? Tatbikus sunnah, naam, al-amalu bis sunnah, al-amalu bih. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. O mga naniniwala kay Allah Ta'ala, o mga naniniwala, bakit yung sinasabi, hindi nyo ginagawa? Napakalaking higit na kinamumuhian ni Allah ang magsabihin nyo, hindi nyo naman ginagawa. Sunnah. Salafiyah. Ay, hindi naman nakikita ang salafiyah doon. Sa mga kababayan, salafiyah, waqarna fi buyutikunna, stay in your houses. Manatili kayo sa pamamahay ninyo. Kung hindi naman importante, ba't pa kayo lalabas? Bakit pagchismisan? Kung hindi naman importante, bakit dun sa GC magchichismisan? Hindi na ako kailangang lumabas sa stad. Hindi na ako maano ng fitna. Kasi pinasok mo na sa bahay mo, doon na yung GC. Ang ibig sabihin, hindi lang naman ang pananatili sa bahay ang inubliga sa inyo. Kasama na doon ang pangangalaga sa inyong aura at pangangalaga sa inyong pamamahay, sa inyong reputasyon, sa inyong pamilya. Now, wahakada. Pangatlo, ad-da'watu ilayhi. Magda'wa kayo. Nalaman mo na
na-apply mo na ang sunna na yon, kahit kukunti, ikaw ay manawagan tungo sa sunna ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, manawagan ka sa sunna ng Nabi, sawatain mo ang bid'ah. Yan ang ibig sabihin yan. Sawatain mo ang bid'ah. Huwag kang makikisama sa bid'ah. Kung ang pamilya mo, mga lahasya mo, mga tunganay ka, mga pagari ka, mga pagalinang ka, mga pungtinay makiyaw, mga lahasya, makaa, mga relatives mo, kakampungan mo sa upama, mga parinti mo ansaan, yagain ang danang bid'a, mag 7 days, 40 days, tapos sila ay magtatampo sa'yo kung hindi ka pupunta. Ang hindi mo pagsipot doon ay pagbuhay mo sa sunna at pagpatay sa bid'a. Wahakada. At yan ay panawagan mo tungo sa sunna. Bakit magtataka sila? Pagsisimula na silang magtaka. Bakit kaya hindi si Abdurrahman hindi na dumadalo dito sa ating pasyam o pa 7 days o pa 40 days ng patay? Maray lang niya na uno na ba'y bata yaon na wahabi na maray. Baka wahabi na ang taong yan. So hindi ka pumunta doon. Nagulumihanan sila, nagulantang sila. Magtataka sila, magtatanong sila, bakit naman hindi ka pumunta? Bakit na wahabi ka na daw? So doon ka makakapag-explain. At yung action itself ay iyong naging daan upang maimbitahan mo sila sa tama. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Manawagan ka, maganyaya ka patungo sa iyong Panginoon, patungo sa daan ng iyong Panginoon, ng may hikma. Ano daw ang hikma? Ang hikma ba, lagi kang smiling face? May bid'ah ginagawa, may mungkar. Smiling face, hindi yan ang hikma. Ang hikma, sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, al-hikmatu hiya al-qawlu bima yanbaghi والعمل بما ينبغي في وجه الذي ينبغي على الوقت الذي ينبغي. Ano ibig sabihin? Ang hikmah na tinatawag ay ang pagsasalita at pagkilos sa kung ano ang nararapat, ano ang necessary, at ang pagsasagawan to sa tamang, sa necessary na paraan, at sa kung kailan ito kailangan o kailan dapat sabihin o gawin. Ayon naman sa ating mga mufassirun, kapag idha dhukiratil hikmatu fil Quran ma'a al-kitab fa qasduha o al-muradu biha as-sunnah. Ang hikmah naman, ayon sa may ibang mga mufassirun natin, ay kapag nababanggit siya sa Quran na kasama o kapartner ng Quran al-Karim, ang ibig sabihin ng hikmah dito ay ang sunnah. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Sabi ni Allah at ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagtuturo sa kanila ng kitab, ng Quran at ng hikmah ay as-sunnah. As-sunnah. Naam, al-hikmah hiya as-sunnah. Ayun. Matapos kang nanawagan patungo doon, imbita ka na tungo doon sa kaalaman na yon sa sunnah. Iigpitan mo na sa abot ang makakaya mo ang iyong paghawak dito sa natutunan. Ano ang pangapat? Muhim jiddan. As-sabru ala al-adha fihi. Always, yan ang ating ang panuto. Sa lahat ng ating inaanyaya patungo sa tauhid, patungo sa sunnah, as-sabru ala al-adha fihi. Pipinsalain ka ng mga galit sa sunnah. Mga gusto sa bid'ah, ay magdungog kawatao yan. Ang gagawin nila, ilalabas nila yung mga personal na mga alitan nyo. Yung past mo, yung ano mo, ilalabas nila yan. Just to what? Para lang ikaw ay harangan sa iyong pagdadakwa at matigil ka. Yan ang gusto ni Shaitan.
So kung hindi ka magtitimpi, pabibitawan mo. Kaya isang malaking factor sa pagtitimpi na lumakas ang pagtitimpi mo sa anumang pinsala sa iyo, sa iyong panawagan sa tuwid na landas, ay ang ilm. Yan ang magbaback up sa iyo, ang kaalaman. Ang ilm na ang kaalaman na siyang magbibigay sa iyo ng kapanatagan at katatagan sa panahon ng trial na yan. Dahil hindi ka magiging matagumpay sa da'wa mo kung puro lang rida ng tao o radi ng mga tao sa iyo. Wala. Ang mga propeta, alayhimus salatu wassalam, number 1 ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga tabi'i, ang mga sahabang, mga tabi'in at bawat tabi'in, lahat sila, dumaan sila sa pagsubok. Dumaan sila sa pag-uusig, kinulong, inusig, binato, ginera, dahil sa kanilang paninindigan sa tauhid at sa sunnah. So maaring sa ibang paraan ka rin girahin ng mga tao. Online war, keyboard dahil sa panawagan mo sa kung ano ang tama sa tauhid at sa sunnah. Paano mo masisiguro sa time na ito na ikaw ay nasa tama nga? Well, kung ikaw ay rasikh sa kaalaman at ang iyong mga kung saan ka nag-aaral ay rasikh din sila sa pagdating sa kaalaman. At kinuha mo ito sa mga thiqat, mga rijalun thiqat, o yung mga masasaligan o mapagkakatiwalaan pagdating sa kaalaman. Na tama, al-ilmu syar'i. Ala kulli hal, al-hadith fi hadha al-maqam yatul, ang pag-uusap o pagtalakay, hindi sapat ang isang araw sa pagtalakay sa bagay nito. Ikayat ko ang lahat na kung meron lang kayong mga online classes, ipagpatuloy nyo yan mula alif hanggang ya ang pag-aaral nyo at pag-aralan nyo rin ang mga basic ng aqida, al-usul al-thalatha, al-masail al-arba, al-qawaid al-sitta ni Imam Ibn Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kay Ibn Taymiyyah at iba pa, al-aqidatul wasitiyya at iba pa. Nang sa gayon ay tamasok kayo ng tama sa tamang aqida, tadrijiyan, gradually na mapag-aralan ninyo. Dahil hindi ito makukuha natin ng isang gabi lamang. So ang sunnah bilang kabuuan, siya ang safinatun najah, siya ang barko ng ating kaligtasan. So sino mang nagnanais na maligtas sila, ay kailangan na sundin natin ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at huwag tayong gumawa ng bid'a at layuan natin ito sa pamamagitan ng kaalaman, ng pag-aaral, sa pamamagitan ng pagtatbit nito o pag-apply nito, sa pamamagitan ng pag-anyaya patungo dito at pagtitimpi sa anumang mga pinsala na mangyayari sa daan sa iyong panawagan at paghawak dito. Wabillahi tawfiq wal hidayati wassadad. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah at nadagdagan na naman po ang ating mga kaalaman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Lagi natin tandaan, inshallah, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman ay papadaliin sa kanya ng lahu tariqan. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Aywa po. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Aywa, bihi tariqan ila jannah. MashaAllah. Shukran, jazakallah khair ya Sheikhana. So, ya Sheikh, alhamdulillah, tumatanggap po ba kayo ng mga katanungan mula po sa ating mga tagapakinig po? Tambal, kuan lang siguro, 10 tanong. Inshallah ta'ala.
وما علينا Okay. إلا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Wala tayong sasabihin sa saksyan maliban lamang sa alam natin, ang tutunan natin. At ano man ang ghaib, ano hindi natin alam, si Allah ang higit na nakakaalam. Tayyib, syukran po. Okay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-unmute, mga kalalakihan, inshallah. Pwede rin po mga kababaihan, for the sake of Allah. So magtanong na po kayo regarding po sa topic ni Sheikh Abdurrahman Kadiraw. So, bakit lang daw po yung i-allow niyo po na magtatanong regarding lang po sa kanyang topic ngayon. So, inshallah, mag-admit na po yung may mga... Wala akong sinabing regarding lang sa topic. Pwede kahit sa labas. Okay po, ayun. So, pwede rin naman pala po sa kahit ano pong katanungan, inshallah, biznillah, sabot ng kanyang makakaya. So, mag-admit na po kayo mga kapatid. So, may mga katanungan po. Pag-raise hand lang din kung ganun, pwede, para mabasa kayo. Okay. Ayan po, tafadhal, Brother GB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustad. Yung katanungan ko po, ya Ustad, hindi po hinggil sa topic ko na ating tinalakay ngayon. Subalit ang katanungan ko ay hinggil po sa kadar po, ya Ustad. Ayun po, ya Ustad, na nabasa ko po ayon sa hadith na yung kadar ng tao ay nakasulat na at yung pano ay nakaangat na at yung tinta ay natuyo na. Ay yung katanungan ko, Ustad, na paano yung sa araw ng Laylatul Qadar, yung kung magduduga yung tao, ay magbabago pa ba yung kapalaran niya, Ustad? Magandang tanong. Jazakallahu khairan. Ang mga ulama ng aqida, kanilang pinag-iba o pinagbukod nila ang kaibahan o ang kahulugan ng qada at ng qadar. Ang qada ay kung ano yung pinatol na ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na ika magbabago. Ang qadar naman ay yung tinakda niya o kanyang pinangyayari na nandun na sa kanyang al-ilmul azali o sa dati niya ng kaalaman at ito ay maaari niya pang baguhin. Nakadepende sa kanya. Sa Suratul Ra'd, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang maaaring burahin sa Lawhil Mahfuz ang anumang kanyang naisin at pagtitibayin niya ito at nasa sa kanya ang ummul kitab, ibig sabihin ang aklat ng mga kanyang pagtatakda. So yung kanyang pagbago doon JB ba? Ay o kanyang pag-iba doon sa time ng Laylatul Qadr, yun din ay nakakadar din. So ang qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala ika nga ni Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala ang isa sa pinaka luma ng bigay ng paliwanag sa kitab al-Aqidatut Tahawiyya ni Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala ay kanyang binanggit na simple lang ang passage na yon. Al-qadru sirrullahi ta'ala fil kawn. Ang qadar ay lihim ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kalikhaan. Maari niyang bahagyang ipaalam sa atin kung ano ang mga magaganap, pero nasa kanyang pagpapasya kung hindi niya ipapaalam. Kung ano yung halimbawa general na nakasabi sa Quran, nabanggit sa Quran o nasa hadith, generally, part yun ng kanyang mga itinakda, lahat-lahat. So siyang may karapatan nun at part pa rin ng qadar yun. At ang maratib ng qadar o ng pagtatakda ni Allah Ta'ala ay nasa 4 na
maratib, sabi ng ating mga ulama ng akida. Number 1, al-ilm. Al-ilm, kaalaman. Si Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang tinatawag na lahat ng nangyari o bago pa mangyari o paano mangyayari. Sino ang ilan ang iyong magiging anak, makakapag-asawa ka ba, maghihiwalay ka ba, ilan ang magiging asawa mo. Yan ay alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmullahi bi kulli shay. Kaalaman ni Allah ta'ala sa lahat ng bagay. Naam. Pangalawa, al-kitaba. Al-kitabatu li kulli shay. Kitabatuhu li kulli shay'in fil lawhil mahfuz. Pangalawa ay kitaba o yung pagsulat. Awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam. Sinabi sa Sahih Muslim, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang unang nilikha ni Allah Ta'ala ay ang qalam, ang panulat. Faqala lahu uktub. Faqala lahu uktub. Sinabi sa kanya ni Allah, ikaw ay magsulat. Faqala ay Rabbi madha aktub. Sabi niya, o aking Panginoon, ano ang isusulat ko? Sabi niya, uktub maqadir al-khalaiq min hadhihi sa'a ila yawmi sa'a. Mula sa oras na ito hanggang sa araw ng paghuhukom. So, kitaba. Ibig sabihin noon ay lahat ay nakasulat doon sa Lawhil Mahfuz. Fi kitabin maknun, sinabi ni Allah Ta'ala doon sa kitab na iyon na walang iba kundi ang Lawhil Mahfuz, nakasulat ang lahat ng itinakda ni Allah Ta'ala. Ang mga mangyayari, ang mga hindi mangyayari, lahat ng iyon. Wal mashi'a. Ay mashi'a, ibig sabihin pagpapasya. Pangatlo, pagpapasya ni Allah. Anna kullama yahduthu huwa bimasyiatillah. Ma sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Na ang lahat ng bagay na nangyari ay ayon sa pagpapasya ni Allah. Ma sya'a Allahu kan. Kung ano mang naisin ni Allah ay nagaganap at ano mang kanyang hindi naisin ay hindi magaganap. Idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sa Suratul Yasin. Suratul Yasin. Sabi ni Allah, kung siya ay magnanais ng isang bagay, ang anumang pangyarihin niya ay sasabihin niya lamang maganap o umiral ka at iiral yun. Fayakun. At iiral yun. Pangatlo, al-khalq. Pang-apat pala, al-khalq. Pagkalikha. Ay anna Allah khaliqu kulli shay. Si Allah ang siyang lumikha ng lahat ng bagay. Wa minhu af'alul ibad. Wa minhu af'alul ibad. Kabilang na roon ang gawain ng mga alipin. Nilikha din ni Allah Ta'ala yan. So, ito yung mga maratib ng pagtatakda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, sa tanong mong yun na sa Qadar, sa Laylatul Qadar nag-iiba o nagbabago, yun ay hikmah ni Allah Ta'ala at yun na walang nakakaalam sa kanyang bakit kumbaga, alam ko ang susunod na tanong doon. Ang susunod na tanong ay bakit pa yung gagawin? Fa'alun lima yurid si Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ano bang alam natin sa Qadar? Wala tayong alam. So kung ano yung kanyang talagang itinakda sa atin na nandun sa kanyang nakapaloob sa kanyang pagpapasya. Kaya nagtanong ang mga sahaba, sabi nila, Ya Rasulullah, kung ganun pala nakatakda na lahat, bakit pa kami gagawa? Sumagot ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun. Sa ibang riwaya, musayyarun. Muyassarun, musayyarun. Lima khulika lahu. Kayo ay magsipagkilos, magsipaggawa, magsipagsunod sapagkat bawat isa ay nakatakda na o ipinagaan na sa kanya kung saan siya natatapat o nakapatungong nilikha. Na, so yun ang sagot sa tanong mo, kapatid. Dagdag pa dyan, mayroong aya sa Quran, bukod pa sa Suratul Qadar na nabanggit mo, sa Laylatul Qadar,
yaong sa gabing pinagpala ni Allah Ta'ala, tinawag na Laylatul Mubarakah. Sabi ni Allah Ta'ala sa Suratul Dukhan, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, Inna kunna munzirin. Katotohanan, ibinaba namin o ipinahayag ito sa pinagpalang gabi, sa Laylatul Qadr. Katotohanan kami ay lagi ng nagbabala sa sangkatauhan. Kasunod noon, sa ayan na yun, sabi, Fiha yufraku kulla amrin hakim. Doon sa pinagpalang gabi na iyon ay itinatakda ang bawat kautusan na matalinong pinagpasyahan ukol sa mga pangyari. Ibig sabihin ukol sa kanyang hikmah ni Allah Ta'ala. So, yan ay ang qadar na yan, baguhin man o burahin o anuman, ay kabilang yan sa mga pagpapasya ni Allah. Bukod pa rito, merong isa sa mga sahaba, kung di ako nagkakamali, si Amr ibn al-As, sabi niya, ang kanyang dua, Allahumma in kuntu shakiyan, Allahumma in kuntu shakiyan, in katabtani shakiyan, Ya Allah, kung ako ay nakasulat sa iyo na shaki, ano pala siya, ang nagdua nito ay si Umar ibn Khattab. Sabi niya, ang dua niya lagi, Allahumma in kunta katabtani shakiyan famhani, famhahu waktubni sa'idan fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab. Nakapatan dun sa Suratul Ra'd. Sabi niya, ang dua niya, Ya Allah, kung ako ay nakasulat, nakatakda dyan sa iyo na ako ay magiging malungkot, magiging hindi magiging masaya ang aking ibig niya sabihin sa akhirah, famhuni, yan ay famsahu, ito ay burahin mo at isulat mo ito na ako'y kabilang sa magiging masaya sa kabilang buhay. Sapagkat tunay na ikaw ang siyang nagbubura sa anumang iyong mapasyahan at pinagtitibay mo kung ano ang nais mong mapagpasyahan at nasa sa iyo ang umul kitab. Nasa sa iyo ang kitab ng pagtatakda. Sana malinaw yun, JB. Wallahu a'lam bis-shawab. Okay po, baka may mga katanungan pa po kayo. Inshallah po, mag-unmute lang po. Naka-live ba ito sa page ninyo, Sister? Sheikh, mahina po kasi yung net ko, hindi po, pero kumuha po ako ng ilan lamang po na video sa'yo, alhamdulillah, at ipopost ko na lang po. Hindi po ako nakapag-live po, Sheikh, pero alhamdulillah, marami naman po nakikinig dito, alhamdulillah, at mashallah, napakaganda po ng aral po. So may katanungan po dito, Brother Michael, sige po, tafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, ya Sheikh. Alaikum. Tatanong ko lang po yung about po sa pamamuraan po ng khutbah Jum'ah. Kasi po, may nagsabi po sa akin na nag-aaral din po sa Islam na kung ano daw po. Pag Jum'at daw po, kapag wala pa daw sa 40 yung Jama'ah, ang gagawin po bang Salatul Luhur o Jum'at pa din? Salatul Jum'at. Ang marahil ang sumagot sa iyo ay isa ang kanyang madhab o ang methodology o ang kanyang school of thought ay Shafi'iyya.
So kung Shafi'i, para sa kanilang opinion, ay kailangan umabot ng 40. Sa Malikiya naman, matatakarra bihil qarya, yung makakabuo ng isang buong taon. Sa Hanafiya, hindi kailangan na ganun. Sa Hanafiya ay 2 pataas. Although da'if ang hadith na yun na lithnani wa fawqahuma jama'a, pero pinagtibay ito ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa dalawang yaong humingi sa kanya ng pahintulot. Kapag kayo ay naglakbay, sa hadith na yon, kung kayo ay maglakbay na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ba yung hadith na yun? Nakalimutan ko tuloy. Yung hadith na falyaummu kuma, hadith na yun ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dalawang sila ay maglalakbay na itong dalawang ito ay nagpaalam sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sila ba ay mag-iqama pa o sila ba ay sila ay mag-iqama pa ba. So ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanila, idha sallaytuma, kapag kayo ikay nagsala, falyaumukuma, mag-imam sa inyo, ang mag-imam ang isa sa inyo, at ang isa sa inyo naman ay mag-adhan. Hadith na yun na sinabi ng propeta, idha safartuma fa'adhina wal ya'ummakuma akbarakuma sinnan. Hadith na yun. Kapag nagsafar kayong dalawa, mag-adhan ang isa at ang isa naman ay mag-imam. So kinonsidera ng Hanafiya na ang akal na jama'a ay 2 pataas. Ng Hanafiya at ng ilan sa mga Hanabila. Kaya kung ano yung applied na number sa jama'a ay ganun din sa Jumu'ah. So kung masjid talaga yon at hindi kayo umabot ng 40, nasa 10 kayo, 12 kayo, pwedeng itayo ang Jumu'ah. Hindi short na 40. Hindi short na 40. Pasensya na, medyo nag-load ako kasi nalala ko pa yung hadith. Hindi kailangan na umabot ng 40. Maahtirami na with all due respect sa Shafi'iyya, pero tayo ay sumusunod sa kung ano ang dalil at kung ano ang tamang unawa sa dalil. At ang rajih doon ay pananaw ng Hanafiya at ng Hanabila. Wallahu a'lam bisawab, si Allah ang masigit na nakakaalam. So, 2 pataas. Pwede nang magjumu'a, basta masjid yun, ang lugar na yun, masjid. At wala namang isang mas malaking masjid na pwede sila doon. Ngayon, kung ilan lang sila, mubtadi'a, halimbawa yung malaking masjid, at sila ay doon sa masjid na maliit ay konti lang, 10 o 1, hindi na kailangang pumunta pa sila doon dahil sa ngalan ng manhaj at ang akida. Allahu a'lam bissawab. Okay po, Yashik. Diyan na lang ako.
Sister Yang, siguro kung may mga tanong pa sila, pwede naman Okay, silang may magtanong sa katanungan po dito program. ya, Chef, sa baba. Sige, sige. Sige, tuloy mo. Wala akong marinig. Hello po. Rinig po ba ako, mga kapatid? Ayan, hello po, hello. Yan, alhamdulillah. Bali, inshallah, doon na lang po siguro yung mga katanungan po ninyo doon sa live po ni Sheikh, alhamdulillah. So, ito na, siguro okay na po yun muna yung katanungan natin. Inshallah, but better next time na lang po ulit. Either sa live po ni Sheikh, Bukas. Every Friday ng 4:30 sa hapon is Q&A yan. So pwedeng i-send nyo kay Sister Yang ngayon ang mga tanong nyo sa Messenger at babasahin natin bukas, inshallah. Basta ilagay nyo lang yung totoong pangalan nyo at kung saan kayo nanggaling. Inshallah, okay bukas po, natin. inshallah. Sige po. Okay po. So, gano'n na lang po, yung mga katanungan po ninyo, i-reserve nyo po yan, tapos i-chat nyo po ako. So, lang nyo lang po siguro yung account ko, alhamdulillah. So, send nyo lang po sa akin para i-send ko na din po kay Sheikh Abdurrahman Kadirao. So, with, lagyan na po ng pangalan ninyo. So, alhamdulillahi rabbil alamin. Maraming salamat unang-una sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ya Sheikh, alhamdulillah, syukran, jazakallahu khair sa pagpapaunlak po ng aming invitation. Naway po, hindi lamang po ito ang pagkakataon po na magbigay po kayo sa amin ng muhadara o nasiha, inshallah, biiznillah. At sa mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, na sa inyong oras po, salamat po sa inyong oras sa pakikinig. Naway ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang kaanamang pakikinabang at bigyan tayo ng kakayahan sa buhay ang ating mga napag-aralan. Naway maging dahilan po ito ng pagtaas ng ating iman, inshallah, biznillah, at paglapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may pagkukulang man sa naipahayag po, ito ay nagmula sa aking sarili at auzubillah kay shaitan at at anumang tama ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ya Sheikh, inshallah, ikaw na po ang mag-close at kung ito po ay yung mararapatin, inshallah. Basta po ba si Sheikh? Tabi'u wa la tabtadi'u wa tamassaku bisunnati Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.